itong nagiging dahilan kung bakit ang mga anak natin, mas na-encourage silang sumali sa Christmas party, sumali sa New Year, sumali sa mga holiday ng mga Kristiyano, sapagkat doon lang sila nag-i-enjoy. Doon lang nila nararanasan na mag-enjoy. Kapag Eid natin, merong mga tatay na hindi pinapasyal ang kanyang anak, hindi dinadala sa kung ano man dyan na magandang pasyal ang kanyang anak, ang kanyang pamilya. Anong nangyari kapag dumarating yung araw ng Ramadan? Hindi sila excited. Magugutom na naman ako, mauuhaw na naman ako, boring masyado sa Ramadan. Kaya hindi excited ang karamihan sa atin, lalong-lalo ng mga anak natin, dahil hindi nila naramdaman kada Eid natin na mayroong nangyayaring masayang pangyayari kapag nagtatapos ang Ramadan. Kaya sikapin natin, kapag dumating yung Eid, kung naging mapagbigay tayo sa ibang tao, sikapin natin na maging mapagbigay sa ating pamilya. Merong mga tao kasi sa atin na kapag naririnig nila yung pamilya nila, Han, mahal, mag-outing naman tayo, mamasyal naman tayo. Kasi Eid naman. Merong mga lalaki na sabi na nagsasayang lang kayo ng pera. Sayang lang yung pera dyan. Ngayon lang supirat na, no? Tamusoy ni kapital tabad. Kami kalabaton. Ya tamusoy ni gandulita. Ini pamasyal tanya. Ya tamusoy ni pakanta sa padataw. Kang hindi nakasala na pahala. Di ning katawan. Hindi ni alam na napakalaki ng gantimpala ng paggastos mo sa pera para sa asawa mo, para sa anak mo. At sa mga magulang mo, sa pamilya mo. Yun ang pinakamainam. Sapagkat anong sinabi ni Umar radiyallahu anhu, afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Ang pinakamainam na pera na ginagastos ay yung pera na ginagastos ng lalaki sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang magulang. Hindi yung ginagastos sa ibang tao. Mas mainam yun, sabi ni Umar radiyallahu anhu. Mas dakilang gantimpala nito. Sapagkat tayong mga Muslim, priority natin bago ang iba, pamilya muna natin. Una, sarili natin. Sunod, pamilya. Sunod naman yung kapitbahay. Yun ang unang priority ng isang Muslim.